Kasama po natin ang Secretary ng Department of Transportation, si Secretary Giovanni Lopez. Sec Banoy, good morning po. Hi, good morning po DJ Chacha, good morning po Manong Ted at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong program. Good morning po sir and thank you for being on the show. Una muna Sec, napanood niyo po mismo yung video, itong viral video kung saan kasama po dito sa Undersecretary Ricky Alfonso. Tama po at napanood ko po yan habang kami po ay nagkakaroon ng budget hearing sa Senado po. That was last Thursday, I think October 9. So Apo. Sir, after niyo po mapanood yung video, ano po naging initial reaction niyo? Habang nagpa-budget meeting po kami, ako po ay nagpa-excuse at lumabas at tinawagan ko kagad si Yusek Alfonso to confirm kapag siya po ba yung nasa video kasi yung video na akin natanggap, hindi ko masyado, I'm not quite sure kapag siya yung nakaupo doon. Siya yung nakatayo doon but nonetheless, tinawagan ko siya. At yun nga po, it was confirmed. He confirmed it na siya po yung nasa video. Oo, at naglabas po kayo ng statement. Sinasabi nyo nga po, ipinatawag nyo siya. Humingi na rin po siya ng paumanhin at pinatalsik po yung kanyang driver. Pero naikwento niya po ba mismo yung nangyari at kung bakit po siya sakay nitong sasakyan na may protocol plate number 10? Ano pong mismong naging laman ng usapan nyo bukod po dun sa paghingi niya ng tawad? At that time po, hindi niya po nakwento. Ang sabi niya sa akin, siya nga po yun at humingi kagad ng paumanhin. Kaya ang sabi ko sa kanya, bukas asahan niya, maglalabas ako ng notice to explain para maipailawanag niya ang kanyang posisyon. And I'm just giving him 3 days until yesterday to submit his answer po doon sa notice to explain. Oo, so meron na po siyang sagot dito po sa nangyari? Nakatanggap na rin po ang aming opisina kahapon, DJ Chacha, ng kanyang kasagutan at binigay ko na po ito sa Office of the Undersecretary for Legal Affairs to start the preliminary investigation po. Sir, kung okay lang po malaman, ano pong laman ng naging explanation ni Undersecretary? Ay, binasa ko konti. Ang sinabi niya, tulog siya at that time at nagulat na lang siya na may komosyon and bumaba siya para umawat. So yun lang, medyo mahaba kasi yung kanyang sagot. Kaya binigay ko na lang sa Undersecretary for Legal Affairs to start the preliminary investigation. Oo, doon po ba sa naging notice of notice to explain po niya, nakalagay po ba doon o nakasaad kung bakit po siya sakay nung sasakyan na may protocol plate number 10? Na-explain po ba doon kung sino po ang may-ari nung sasakyan? It was not. Wala po ako nakitang may kasagutan po doon ng pagpapaliwanag kung bakit nakasakay siya ng isang pribadong sasakyan na may protocol plate na number 10 po. So, ano lang po ang laman nun bukod po doon sa pangyayari mismo last week sa Katipunan Avenue? Para sabi ko nga DJ Chacha, yun lang po yung nabasa ko. No? Hindi ko nakita may kasagutan siya as with respect dun sa paggamit niya ng Lexus, ng pribadong sasakyan na may na may protocol number na number 10. Ganun pa man at sa tingin ko ito rin naman ay mapapaliwanag pagdating sa show cause order sa LTO, and if there's a need for us to ask for additional explanation, gagawin po yan ng Undersecretary for Legal Affairs. Oo. Sec, para po sa inyo, opinion nyo, kahit po humingi na siya ng paumanhin, kulang din naman po yung kanyang explanation, sapat na po ba ito o may kakaharapin po ba siya na administratibong kaso? Ongoing na po yung administrative case po ngayon. No? May preliminary investigation na po. Ang sinasabi po natin dito sa akin pong pananaw, may paglabag po talaga sa ating mga administrative orders. At kaya nga po, humingi tayo ng paliwanag kay Yusek Ricky. Tulad na lang po ng paggamit ng protocol plate. Tulad na lang po na nakita natin sa video yung paggamit ng mga blinkers natin. At yun, kailangan niyang ipaliwanag mabuti kung bakit merong sasakyan na may protocol plate at may blinkers. Mas lalo na po dun sa pagdating sa blinkers natin. Kasi nga po, under our rules and under our administrative order, ang pwede lang po gumamit ng mga blinkers ay usually yun yung mga sinasabi nating government agencies
that are involved in law enforcement, kasama na ambulansya, kasama na mga fire trucks, at wala pong nakasaad sa ating alituntunin at patakaran nakasama ang pribadong sasakyan pagdating sa mga blinkers, buwangwang o mga malalakas na sirena. Sec Banoy, curious lang po ako. Same office po ba kayo ng pinapasukan itong si Yusek Alfonso? Wala po bang nakakakita sa kanya dyan na ginagamit niya po yung sasakyan na may protocol plate number 10? Ang opisina ko po ay sa Primex. Ang opisina po ng Undersecretary for Special Concerns sa may Columbia Building naman po. Oh, kaya ko So, po, yes, kaya ko Apo. po kasi yan natanong kasi hindi po allowed, tama po ba, yung mga undersecretaries natin to use the protocol plate number 10? Tama po ba yon, Sec? Sa rules po, pwede po silang gumamit. Ito, liliwanagin ko lang po, no? May executive order, ang nilabas sa Executive Order 56 to be exact, kung saan nakasaad dun yung mga government officials na pwede gumamit ng mga protocol plates. Pero merong permissive provision dun ng sinasabi, pwede din gumamit yung mga ibang opisyales ng protocol plate na merong equivalent rank dun sa mga naunang sinabing mga opisyales. So itong ang undersecretary, based on a DBM salary grade, equivalent siya sa isang associate justice ng Court of Appeals based on salary grade. Pero merong requisitos po yan at dapat po yan ay dapat aprubahan ng head of agency. At hindi lang po yun, dapat nakalagay po dun sa mismong protocol plate, nakalagay dapat kung anong ahensya. Kasi yan ang patakaran na dapat nakalagay either DOTR, either ibang ahensya, dapat ganun ang pagkalagay sa protocol plate. Oo. So yun yung mga tinitingnan natin ngayon, DJ Chacha. Sa akin, nakita ko yung protocol plate, parang walang ahensyang nakalagay sa video. So yun ang sinasabi natin ngayon sa LTO na they have to check further. Kaya nga po hinihingi ng LTO ngayon, nasaan yung protocol plate, nasaan yung mawangwang. They have to submit. The driver or Yusek Ricky Alfonso have to submit yung surrender the protocol plate itself para masuri. Sabi niyo po pwede gumamit ng protocol plate number 10, parang may approval na dadaanan po ito sa LTO at may salary grade din po. So yung salary grade po ni Undersecretary pasok dito sa paggamit ng protocol plate, though sinasabi niyo dun sa plaka mismo hindi nakalagay kung saang ahensya ng gobyerno. So may problema pa rin po, parang ganon? Tama po, tama po. So pasok po siya sa salary grade na pwedeng gumamit ng protocol plate number 10. Tama po. Ano po bang salary grade ito? Ang salary grade ng isang undersecretary po is SG 30. Sige. Sir, pababalikan ko lang po yung naging ugnayan namin kahapon sa LTO kasi base sa pagkakarinig ko kahapon, parang hindi pasok yung salary grade niya sa pwedeng gumamit nitong protocol plate number 10. I'm quite sure po. Ako po ang Opo. salary grade po based sa DBM, no? Kasama po 'yan. Okay po. So, ito rin po ba ang nag-udyok sa inyo para maglabas na ng show cause order? Tama po. At other than the show cause order, naglabas na rin po tayo ng kautusan na this time pinagbabawal ko na sa lahat ng opisyales ng DOTR family, kasama ng attached agencies, ang paggamit ng protocol plate, paggamit ng mga wangwang o mga blinkers. So hindi na kinakansela ko na yung mga, kung meron man silang unang natanggap na protocol plates at I'm revoking it and I'm telling them I'm not going to issue or approve any request for protocol plates or blinkers. Kung pasok po siya dun sa gagamit ng protocol plate number 10 sa salary grade niya, pwede rin po ba siya gumamit ng blinkers na nakakabit? Hindi ho. So Hindi yun, ho. oo. Iba po ang patakaran. Ang iba po yung patakaran ng pagdating sa protocol plates. Iba rin po ang patakaran sa pagdating sa blinkers. Sa pagdating sa mga blinkers o wangwang, hindi ho pwede ang pribadong sasakyan kahit anong posisyon po nila na gumamit ng blinkers o wangwang sa mga pribadong sasakyan po. So, sir, ngayon po, sa naging investigasyon nyo po dyan sa loob mismo ng opisina nyo, kasi naglabas po kayo ng revocation ng lahat ng protocol plates ng DOTR officials,
Ilan po sa mga DOTR officials natin ang gumagamit ng protocol plate? I would know it, ma'am. I think maybe give me until tomorrow kasi kahapon ko lang po nilabas ang akin memorandum circular. And I will check it. Ang inatasan kasi po natin dyan is sa LTO. Ang sinabi natin, i-monitor nila kasi nasa kanila po ang datos kung ilan yung nabigyan nilang protocol plates. No, kasi ako po kasi wala po akong na-approve na protocol plates kaya pinaparevoke ko pa lang po lahat ng mga nabigyan o meron ng mga protocol plates. Pero bago nyo po nilabas yung memo nyo, Sec, nagkaroon po kayo ng consultation with LTO? For the protocol plate, sir? Ay, ma'am, dito, kung i-revoke namin? Yes po. Nagkaroon po kayo ng ugnayan sa kanila or consultation? Hindi na. Naglabas na kayo ng memo talaga? No, as to the revocation of the protocol plates and the blinkers, I did not consult LTO anymore. I just have to do it as a policy of DOTR. So kayo mismo naniniwala na malala po yung misuse ng protocol plates kaya naglabas po kayo ng memorandum na yon? Tama po, naabuso. At alam nyo, anyway, naabuso po. Ngayon po, moving forward, since naglabas na rin po siya ng notice of explanation, ano na pong aasahan ng tao dito po sa issue na ito? Kasi kahapon, sa ugnayan po namin sa LTO with Sir Lacanilaw, ang sinasabi po niya, totoo daw po na nagkaroon ng physical assault. May sampalan daw po talaga na nangyari. Pagdating po dun sa physical assault at saka dun sa sinasabi nilang ginawa ng driver at ang kung driver ho yata, wala yatang bodyguard. Yun po ay iiwan ko sa pag-imbestiga ng LTO. Sa amin po sa DOTR, yung administrative case po ni Yusek Ricky Alfonso ang amin tututukan bilang opisyal po ng DOTR. Pagka po ba ganyan, ano po bang sanction natin dun sa opisyales natin? Nagkakaroon po ba ng suspension? Para lang po alam din namin. Ma'am, pagdating po sa mga ganitong opisyal, no, the most that we can do as DOTR po, the most that I can do as a DOTR acting secretary is to make a recommendation po to the office of the executive secretary. Kasi nga po alam naman po natin na ang kapangyarihan ng magdidisiplina ay nasa puder at saklaw ng kapangyarihan ng appointing authority. So pagdating po sa mga appointed officials, hindi po ang acting secretary o ang kalihim ng isang kagawaran ng appointing authority. Opo, klaruhin lang natin na ito pong undersecretary ay appointed official by the office of the president and you can only do as much and we sincerely understand that. No, you can only recommend. Okay, so dito po ang pinaka maaari pong mabigat na rekomendasyon ay ano? Lahat po ng administrative case Manong Ted, the severest penalty po, the highest penalty that you can give sa administrative case is always removal from office. Opo. Sige po. Will you make that public, Sec, kung sakasakali po, itong inyong magiging rekomendasyon ng inyong pong legal in this particular case, sir? Yes, sir. Lahat naman po dapat ng administrative case, lahat naman po ng ganitong klase ng mga pandinig ay pwede pong gawin publiko. At kami naman po wala pong problema kung isa sa publiko namin ang aming mga findings. Okay, sir. Sige po. Sir, ito lang po. Para lang ho natin may klaro yung informasyon kasi may confusion. Ang undersecretary, ang salary grade ay 30, di ba? Tama po. Opo. Hindi ba ang presiding justice ng Court of Appeals ay salary grade 31? Ang pinagbabasehan po nila is for the associate justices. Okay, kasi po dito ang presiding justice number 10. Base po ito. Tama po. Yes, okay. Anyway, total ho naman, ito po pina-revoke nyo na po, no? So, kumbaga, this is water under the bridge now. Sige, so sir, ito po ang sitwasyon natin ngayon, ano? Si Yusek Alfonso Huba ay naka-leave na ngayon para po masiguro lang na hindi siya makaka-impluwensya po sa investigasyon? Yes po, Manong Ted. He filed his leave of absence yesterday po. Okay. And ano ba ang office niyang ito? Ano bang special concern dyan sa DOTR, sir? Ano ba ang kanyang papel sa buhay ng DOTR?
Usually po yung sinasabi nating office ng Undersecretary for Special Concerns. Mm. Ito po yung ang hawak niya po yung mga opisinang hindi talaga saklaw ng ordinary or day-to-day na pamamalakad sa DOTR. For example po, alam naman po natin na madaming convergence ang DOTR sa mga iba't ibang ahensya. Tulad po ng pagdating sa BARM, yan po, siya po yung naka-assign po dyan. Pagdating sa mga LCAC issues, siya po ang naka-assign. So yung mga po yung opisina na talagang walang specific sector ang may hawak, kaya po sa kanya po naibibigay yung trabahong yun. Okay, sige po. So sir, ngayon po, kumusta na ang inyong, kung ako po iiba na ho ng paksa, po, Sec, kumusta na po ang inyong ugnayan sa Bureau of Customs dito po sa mga Diskaya cars at ito pong mga questionable na mga imported luxury vehicles? Yes, Manong Ted. Nung si Asek Lacanilao, bago po siya nanumpa, no, kami po ay nag-usap. At isa nga po yan sa aming pinag-usapan is to go after not only the Diskaya po issue, but sa lahat ng sinasabi nating smuggling pagdating sa luxury vehicles. Kaya yan naman po ay kanya talagang sinabi na tututukan niya. At ang alam ko po, bukas o makalawa, meron po sila pagpupulong with Commissioner Nepomuceno para maayos na po at ma-resolva. At kumbaga, ang sinasabi ko nga po, malaman kung ano yung conspiracy. At saka dito, pagdating sa ating mga illegal luxury vehicles na re-register sa atin. Okay, sige po. Sige, so inyo na pong pauubaya sa LTO mismo ang lahat ng ito, Secretary, no? Tama po, Manong Ted, kasi ito po ay enforcement at mas alam nila kung paano nila tututukan to. Sila po yung nasa on the ground. Ang sinabi lang po natin kay Asek Lacanilao na kailangan seryosohin to at ang problema dito ay hindi lang sa panig ng Opo, nagcha-choppy lang po. Nagcha-choppy pero po. meron din tayo dito sa LTO. So kung kailan niya buwag sindikato po, buwagin ang sindikato pagdating dito. Okay, sige po. So yun nga, hindi po nangyayari itong pagpaparehistro ng mga smuggled na mga sasakyan na ito kung wala pong kakuntsaba dyan sa LTO. Sige, so sir, bakit po kayo nagpalit ng nagrigodon sa mga bureau under your office at kumbaga ho, kung may problema sa LTO, bakit yung dati niyang hepe inilipat lang, hindi tinanggal? Tapos, ano pong paliwanag doon, Secretary? Manong Ted, tulad po na sinabi ko sa mga ibang panayam ko, ito po ay hindi saklaw ng aking kapangyarihan. No? So ito po ay lahat naman kami work at the pressure of the President. Kung sino po ang gusto ng Presidente, no? Ako po ay hindi magtatanong kung anong kadahilanan at hindi ko rin kailangan alamin po kung bakit sila po ay mga naitalaga. Ayun, opo. At naunawaan po namin ang inyong pong sitwasyon, Secretary. So nangangahulugan po, hindi nyo rin po alam ito pong mga appointments na ito at kayo na lang po inabisuhan after the fact. Bago po lumabas yung appointment papers po, nasabihan na rin po ako na may rigodon po. Okay, sige po. Hindi kayo kinonsulta so far ho naman na ito hindi natin aalisin to, ililipat lang natin ito. Opo, hindi kayo kinonsulta na po, Secretary. It's more of po na sinabi po nila sa akin na may mga ilalagay na mga ganitong opisyales at sinabi ko po makakatrabaho ko po kahit sa sino. Okay, yes sir, yes sir. Okay, sir, ito pong itong PUV modernization program, ano na pong status na ho talaga nito? Kasi si Vigor Mendoza inilipat po sa LTFRB. And sa LTFRB po, as you always have as you know, ay problemado po sa implementasyon nito. Ano ba talaga ang direksyon ng gobyerno? Una po, pagdating sa PUVM, kailangan talagang ituloy yung modernization. No doubt about it. Yan talaga ay kailangan gawin ng gobyerno. Ang parati ko pong sinasabi, may problema sa implementasyon. So nung kami po ay nag-usap ni Asek Vigor, sabi ko sa niya, kailangan niyang pabilisin ang pagproproseso o pag-approve ng mga special permits o mga provisional authorities. So kahit anong prangkisa. At sinabihan ko rin po siya na bigyan niya ako ng timeline
ng programa paano mapabilis itong ating PUVM. Okay, sige po. Bibilis siya in the sense na ano po ito? Kasi di ba ang gulo nito? Yung pong Ang gulo po. yung rationalization, ang gulo nito eh. Ano ba talagang ano ba gusto dito ng presidente? Kasi po nawala ng mga bumabiyahe sa mga ruta, ginulo po yung pagbibigay ng prangkisa, yung mga linya, and then natigil po itong funding nito kasi nga hindi nakakabayad ng mga kooperatiba. So paano po ito, Sec? In simple terms, please. Kailangan unahin po nila yung route rationalization. Kasi Okay. dyan po nagsisimula talaga ang problema pagdating sa ruta. Pangalawa, kailangan nila ayusin yung financing dito po. Kasi kailangan nila mag-open ng mga distributors at saka manufacturers. Kailangan din nila ayusin yung kanilang tao mismo, yung tao ng LTFRB. Sapagkat sa tingin ko, kulang ang may alam, kulang ang may mga warm bodies para ayusin itong mga ganitong PUVM. So, kailangan nilang unahin mga to po. Sabi ko nga po, pagdating sa modernization, kaya hirap ang ating mga small operators dahil po, hirap din sila sa pagkuha ng financing. Ganun pa man, kailangan kasi isabay yung route. Ba't ang tagal ng route rationalization? Alam natin na dapat may ugnayan sa LGU parate. Alam din po natin na importante ang LGU kasi ramdam nila at kita nila ang mga rutang walang PUVM o sobra ang mga sasakyan. So, yun lang po. Yun yung kailangan lang namin magsipag ng magsipag. Okay. Sige po, so kami po yung nakatutok ho sa isyong iyan. And finally po, Secretary, yun ho bang inyong utos sa mga opisyal po ng DOTR na mag-commute ay ano pa rin, standing order pa rin? Opo, Manong Ted, standing order pa rin, Manong Ted. At kung may kukwento ko lang po, kung maalala nyo, may isang jeepney driver na hinuli po natin kasi abusado, overcharging, nag-viral po to. At ang kadahilanan kung bakit nahuli po ito ay sapagkat isa sa aming assistant secretary, si ASEC Jojo Reyes, ay mismong pasahero nitong jeep na to. At siya mismo ang naka-witness ng kanyang reckless driving, ng kanyang pag-aabuso po. Okay, sige po. So tuloy-tuloy po ito. Oo, at ito ho bang Yes, si Yusek Alfonso, hindi siya sumubok mag-commute muna bago mangyari itong viral incident na to? Hindi siya saklaw sa sinabi ko pong memorandum circular kasi po hindi siya kasama sa road sector at sa rail sector po. Okay. Okay. Hindi ba ito special concern itong problema sa public transport? So, sa road sector lang po yung inyong pinagko-commute. Okay, opo. Sige. Road sector and rail sector po. And rail sector. Okay, sige po. That's noted, sir. Salamat po na marami, Sex, sa inyo pong panahon. Napakainan po nito na mismo po ang kalihim na ng kagawaran ng amin na akapanayan para po rekta, klaro po ang informasyon. Salamat po, Sec, at have a good day. Salamat po, Manong Ted. Salamat po, DJ Chacha. Opo, at mabuhay po, Secretary. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!